Hello, magandang araw sa inyong lahat. Welcome po kayong lahat sa aking channel. At maraming salamat pala doon sa mga nag-subscribe sa ating channel at patuloy na sumusuporta. So maraming salamat sa inyo, sa inyong mga panonood at sa mga viewers natin. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana matulungan nyo ako na mamonetize yung ating channel. So may tatlong tips akong isi-share sa inyo para iwas lugi sa inyong mga sari-sari store. Pero bago yan, konting update muna tayo sa ating sari-sari store. So ito na ngayon yung update natin sa ating sari-sari store. Yung mga alak natin dito guys, wala na. So yung natira, Emperador na lang at Alfonso. So wala na yung Mojito at saka gin, wala na. So ayan yung mabilis maubos dito sa ating sari-sari store. Dito naman guys, yung mga sardinas natin. Ayan yung sardinas natin, wala na masyado, konti na lang yung natira. Tapos yung asukal natin, white na lang yung natira. So dito naman tayo sa ating mga tang. So makikita nyo, yung kahit isa wala na tayong tang. Dito nakalagay yung mga tang natin, wala na, ubos na. So ayan yung update natin sa ating sari-sari store. So balik tayo doon sa tatlong tips na ibabahagi ko sa inyo, lalong-lalo na doon sa mga mag-uumpisa pa lang or gustong mag-umpisa sa mga sari-sari stores. So maraming tips naman to para maiwasan malugi ang inyong mga tindahan or sari-sari store. Pero tatlong tips lang muna ang ibibigay ko sa inyo. So unang-unang tips ay lagi mag-check ng expiration date ng mga paninda natin or produkto natin dito sa ating sari-sari store, dahil isa rin yun na pwede tayong malugi or magsara ang ating mga sari-sari store pag hindi natin nabantayan yung mga expiration ng ating mga paninda. So kailangan nating mag-check lagi kung kailan yung mga expiration date ng ating mga paninda. Katulad nito guys na na Delight. So nasa bakasyon tayo ng isang linggo. So hindi nila ito na ipaubos dito sa ating sari-sari store kasi bago tayo umalis, mayroon tayong 8 ganito na Delight at saka Yakult din guys. So mayroon pa silang tirang tigda-dalawa. So, ang expiration nito ay 2 days na lang guys, mag-expire na to. So, kailangan natin tong mai-dispose o mai-suggest sa ating customer na para mabili to bago mag-expire, dahil pag hindi natin to maibenta, malulugi na tayo sa ating sari-sari store. Hindi lang yung tubo natin, kundi puhunan natin dito sa Delight na to at saka Yakult. So, dahil ito ay fast moving product din naman to sa ating sari-sari store, magagawa natin to ng paraan. Isa-suggest lang natin to sa ating mga customer dahil kunti lang naman tong natira. At saka dapat yung mga mabilis mag-expire sa ating mga paninda, dapat nasa harap ng tindahan natin para pagpasok ng customer natin ay nakikita or napapansin agad ng mamimili natin, para mabilis natin maibenta pag nakikita ng mga customer natin. Yung pangalawa, lagi mag-check ng resibo. Bilang sari-sari store owner tayo, so kailangan nating mag-check palagi ng resibo, lalong-lalo na pag bagong pinamili natin, dahil hindi natin alam na yung isang items ay tumaas na pala. So kailangan natin na monitor yung mga presyo ng ating pinamili para pag halimbawa tumaas man yung isang items na pinamili natin ay maibibenta natin sa tamang presyo, yung hindi tayo malulugi. Yung pangatlong tips natin ay iwasang mag-stock ng marami sa ating sari-sari store, lalong-lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang or mag-uumpisa ka pa lang, dahil hindi pa naman natin alam kung ano yung mga mabibiling items, tapos marami kang stock at saka makakaroon tayo ng problema sa cash flow sa ating sari-sari store pag hindi natin ma-monitor yung mga stock natin. Halimbawa, marami kang stock tapos hindi pa naman yun na ibibenta, so natutulog yung puhunan natin, hindi makaikot ng maayos dahil yung product natin na doon nakastock lang. So kailangan iwasan natin mag-stock ng marami, lalong-lalo na kung hindi naman yung fast moving product. So matatagalan yung
puhunan natin makaikot sa ating sari-sari store. So, dito sa ating sari-sari store, kailangan natin maipaikot yung puhunan natin para mas mabilis yung paglago ng ating sari-sari store. At saka sa pagpapautang din guys, para iwas lugi tayo. So, dapat pinipili natin yung pinapautang natin. At kung kinakailangan hindi ka magpautang sa inyong sari-sari store, mas maganda siya dahil hindi natin mapapalago ng mabilis yung ating sari-sari store. Halimbawa, uutang yung customer natin tapos yung bayad niya ay isang buwan or 2 weeks. So, yung puhunan natin ay naka-stack sa kanya. So, paano mapapalago yung sari-sari store natin kung yung mga paninda natin ay nasa pautang tapos matagal pang magbayad? So, isa rin yun sa mga dahilan kung bakit nagsasala or nalulugi yung sari-sari store. So, hindi natin na ma-manage yung ating cash flow at saka naka-stack yung puhunan natin or doon sa product or doon sa pinapautang natin na customer. So, mahihirapan tayo magpalago sa ating sari-sari store dahil wala kang hawak na cash. So, paano ka makakapamili ng mga paninda mo kung nasa pautang, nasa stock mo yung pera mo or puhunan mo? So, kailangan natin na i-manage yun or nababantayan natin yung cash flow natin at saka yung papautang natin sa ating mga customer kung mayroon man tayong mga pautang sa ating sari-sari store. Pero ina-advise ko sa mga doon sa mga mag-uumpisa pa lang, o wag ka muna magpapautang para mas mapabilis yung paglago na inyong sari-sari store. So, yun lang yung mga tips natin. At maraming salamat sa inyo, sa inyong panonood, suporta sa aking channel. Sana patuloy kayong sumuporta. Thank you for watching. Bye!